Nasaan ba si, si Dayunyor? Ano sir? Wala po? Ay, Filipino Guerrilla Forces? Nasa na kayo? Ay, habang wala pa ako, pasalitain po muna natin itong magaling na political vlogger na nandito. Ayan, palakpakan po natin ang isa sa pinakamagaling na political vlogger. Siyempre, bigyan natin ng moment yung mga political vloggers nandito. Badong Aratiles! Banatan mo doon. Mga 10 minutos. Yun, banatan mo! Banatan mo, baka banatan mo ng iba! Thank you. Magandang araw sa ating lahat, no? Ngayon pong gabi ito, natutuwa tayo dahil ito na po ang pinakamalaking bilang. Padagdag tayo ng padagdag araw-araw. Bukas, mas marami na tayo. Aabutin natin ang 500,000. Pag iabot natin ang 500,000, may bago na tayong Pangulo. Ayon nga kay Bongbong, pangarap yan, pangarap. Ang ating Pangulo, alam po ninyo, na pag nangako, sasabihin, 20 pesos ang bigas, sasabihin, hindi natin kaya yan, pangarap lang. Ang ating Pangulo, hindi niya maintindihan na yung pangarap ng mga Pilipino at pangako nila, kaya sila binoto dahil pinangakuan nila, pinapatan nila yung pangarap ng mga Pilipino. Pero ayon sa administrasyon ni Marcos, ang pangako ay nangangahulugan na hindi matutupad. Sanay na sanay. Mga kapatid, ngayon lang po, kanina, pabida na naman ang ating Pangulong Marcos. Bakit? Pinakakalat nila kasabwat ni Tunying. Huwag po kayo maniwala na bumaliktad na si Tunying. Pinababago lang ni Tunying. Pinababago lang ang pangalan ni Marcos. Bakit? Ayan po, katulad niyan. Ang usapan po ngayon, ayon kay Tunying, hindi na po, inatras na po ang impeachment para kay Bibi Sara. Dapat ba tayong matawa? Hindi! Wala nga kayong may isang pangreklamo. Matagal yun ang sinasabi, yung tungkol sa confidential fund, wala naman talaga kayong maikaso. Bakit? Dahil ang mga Duterte ay hindi magnanakaw. Ang Duterte naglingkod ng 6 na taon. Ombudsman na nagsabi na walang kaso. Ito po, ang nakakatawa, sinabi ni Bibi Sara, way back nung nagsimula po sila dito sa investigasyon na to, ano sinabi ni Bibi Sara? Ang ginagawa ng Kongreso ay fishing expedition. Bakit? Wala silang kaso, kukuha lang sila ng maikakaso habang naghihiring. Totoo po ba yun? Kung may kaso sila, dapat sinampa na yung kaso sa pagnanakaw. Dalawa po ang pwedeng ikaso sa pagnanakaw. Yung pong graft and corruption at saka plunder. Meron po bang kasong plunder at graft and corruption? Wala! Wala! Ano ang balak nilang ikaso kay Bibi Sara? Terrorism, anti-terror law, anti-terror act. Paano magiging terorista ang binoto ng 32 million na katao? Kailan lang nagsalita si Bibi Sara na ipapatay na si Marcos? Ilang araw pa lang, wala pang 1 linggo. Pero may kakasuhan agad. Pinasabihan na agad sa NBI. Ano ibig sabihin? Nakakuha sila ng ikakaso dahil sa kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung iniimbestigahan nila,
na confidential fund, may kaso na ba? Walang kaso ng pagnanakaw. So malinaw na malinaw na ito po ay fishing expedition. Naghihintay sila na may masabi ang mga Duterte. Naghihintay sila, ipinahin ng Duterte. Pag may nasabi, kakasuhan nila. May nasabi ba yung mga Duterte? Meron. Bakit nagsalita si Bibi Sara? Na pag siya namatay, may kinausap na siya maghiganti. Kasi may panuta sa kanyang buhay. Diba? Tama! Bakit ko siya ititimanda sa sinabi niya na pinagtatanggol niya lang ang kanyang buhay kung siya ay mamamatay? Tsaka lang kilala na po namin kung sino po ang hinayang. Kaya pala takot na takot ang Malacanang. Ang kinausap ni Bibi Sara ay si John Wick. Takot na takot. Impeachment. Aatras daw ni Marcos. Pabida na naman si Marcos. Wala naman kayong pinakaso. Ano yung atras nyo? Natatakot! Wala naman kayong pwedeng ikaso kay Bibi Sara. Ano ang iatras ng kaso? Pinaglulukod ninyo ang mga Natatakot na! tao. Nanginginig ng yagbol! Nagpapabangunan kayo, hindi na kami magpapabudol. Kasuhan nyo si Bibi Sara nang mapahiya kayo sa mundo. Tama! Nanunood sa akin, ang nagaganap ngayon ay pinanunod ng buong mundo. Mukhang tanga ang mga taga-Malacanang, mukhang tanga ang mga taga-Kongreso. Dahil wala naman silang iniimbestigahan. Ano ba ang ninakaw ng mga Duterte? Meron. Ang ninakaw ng mga Duterte ay ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Hindi mo na makukuha yan. Habang buhay na. Duterte! 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 Tuloy! Alam niyo po, tuwang-tuwa kami. Gusto nila, tuloy-tuloy. Galing. Nariyan pa yung media? Wala. Tapos na! Nanood kami. Pinanood ako taga Channel 7. Kami nakikiusap sa inyo na pumarehas kayo. Tama! Meron kayo hinaharas dito. Ayaw na magpakuha ng video. Kinukunan nyo pa, pinagtatawanan nyo. Pag ayaw po magpakuha ng video, huwag nyong kunan. Makakapal ang mukha niyan! Okay. Mga kapatid, suportahan po natin ang pamilyang Duterte. Sabi po, marami kami mga viewers nagsasabi, Batong, konti lang naman tayo. Tsaka na kami pupunta pag dumami na. Pag milyon na. Mami, moment ko muna to. Sabi po ng mga viewers namin, tsaka na kami pupunta dyan pag milyon na. Ang sabi ko naman, kahit konti lang tayo, mas masarap dito dahil naipapahayag natin yung sa loobin natin. Di po ba? Tama! Ang gabi nito, mapapabagsak na natin ang gobyerno ni Marcos. Hindi Dapat. po, maaaring hindi pa. Kulang pa eh. Nananawagan pa tayo eh, di ba? Pero, bahagi na po kami ng kasaysayan na to. May mga nakausap po ako nito, taga-EXA 1. Inanong ko, milyon na ba kayo kagad doon nagsimula? Nagsimula kami sa ganon, 100, 200. Ito po. Sibot sa kilo ang kasama ko nung araw. Dito sa Welcome Rotonda kami. O, mamon ko muna to. Nagsimula sa 100, 200, umabot ng milyon. Tayo, pang ilang araw pa lang natin to, libo-libo na ang narito. Tama! Maraming salamat po. Duterte! 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 Duterte!
ating susunod na speaker. Ito na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Ito po kasi mas maganda makikipaglaban para sa bayan kung mayroong mga bayani talaga, dugong bayani na nakikipaglaban na noon at makakasama. Thank you very much. Mga retired. Okay, palakpakan po natin Kabayan. ang grupo ng The Filipino Guerrilla Forces sa pangunguna ni Colonel Beltran at Captain Dano! Duterte! 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 Ayan si Idol. Guys, dumating din ang ating Magandang gabi! Magandang gabi! Ricky. Hindi ako retired. Hindi ako retired. 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 6 na taon ako sa serbisyo. Nung pagka-uwi ko kagabi, nakita ko sa Facebook, binibira ako. Ganun talaga nga, tatak ka mga gago. Okay. So, para taas mo na ng kamay yung mga yung mga kasama ko kumando ng FGF. Taas mo na ng kamay, mga yung mga mga FGF, no? Yung iba, naka-pilit lang. At maraming gusto sumama eh. Pero sabi namin, dala lang muna kayo. Hindi pa naman kailangan. Okay? Hindi naman ito paramihan eh. Hindi ito paramihan. Pakitaan to ng tama. Ano yun? Kung sino nasa katwiran. Sarali. Kaya kahit nag-iisa ka lang sa mundo. Okay. Isa lang. Nagsalita na ako kaya okay na. Paano na kamaya-maya? Okay? Dito paramihan. Ngayon yung gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, bahala kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito na kami. Nandito kami. Ay, kwentuhan ko kayo para makilala nyo ako. Kasi sana kayo, mapakamahaba. Okay lang? Okay lang. Kaya. Hanggang mo sa umaga? Okay lang. Okay. Okay, diba? Sabi mo, 16 na taon ako sa serbisyo. 16 na taon. Plus 1983 ng PMA. Mga sikat-sikat na mga klase ko, General Anyo, nakasikat ngayon. Gusto na, bisa! Gusto na. Siya yung, ano na siya, ginaman spiritual advisor. National Security Advisor, si Ed Anyo. Saka may 4 akong mistanga, kasama si Ed Anyo, na naging chief of staff. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, naglabutan kami. Patay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino, ay pagka namatayan, tuloy-tuloy na yan si Marcos. Kaya, magkapinatay nyo si Inday Sara, magtuloy-tuloy yan. Diba? Patayin nyo si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo nang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo nang ulitin yung nakaraan. Uulit eh. Uulit. Respetuhin niyo yung history natin. So, nung pinatay si Nino, hindi lang tagal. Nag-people power na. 2 taon, 83, 84, 85. Doon kami nagtuloy-tuloy na, 83, 1985, na-assign na ako sa Cagayan Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Doon ako nakatikim ng Pinyag. Baptism of fire. Tapos, makikita niyo naman sa pangalan tayo ito? Pinoy Survivor. Kalimutan na. Pinoy Survivor. Nagtagpe, no? Pinoy Survivor. Support. Okay. Tapos nang binunta kami ni Colonel Onasan sa Cagayan Valley. Colonel Onasan, tinatanong ko yung mga official ko, uy, bakit nandiyan si Sir Greg? May kudita ba? Meron daw, sabi ng mga kasama ko. Uy, doon ay pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga opisyal. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, May nag-uusap-usap pa sa AFP, saka sa PNP? Wala. Mga professional sila. Professional. So, kami noon, kung bumaba kami, nauna ako. Sabi ko doon sa COO, alanganin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo Magpapatrol na kami, tapos bababa kami ng bundok.
Tapos noon, isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Ay sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ko lahat doon eh. So, pinakatabi, mauna ako. O daw, mauna ako. Tapos malaman kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo para hindi ma-monitor, ikakasal na ako, sir, magninong ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy yung kudita. Pati baba ko, hindi nagtagal, sir, mag-asawa na ako, ninong ka na. May umiiyak na, meron nang nahuli ko sa Malacanang. Si Nick Morales, Captain Nick Morales, at saka si Major Brillante. Balak pa naman namin, namamista ko, igapo si Colonel Major Brillante, sa Ranger. Gusto namin gapos. Tapos pumutok na, sila unasan, nag-withdraw, kami Aguinaldo. Si General Ramos, Salipusa. Pinay niya unasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyan kay Ramos. Okay ka mo, papahuli ka? Ayaw kasi sumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Ito totoong kwento. O, di fast forward na, February Revolution. Lumabas ang military. Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Onasan, nandun yung Ram. Dami na tao pala sa ano. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Onasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. Nandiyan ang FDF. Nandiyan kami para sa inyo. Huwag ka lang. Huwag na lang. So, kaya kami tumatayo. Nawig na si Lord Streger, no? May mali. Sobrang mali. Medyo may Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yun yung rason. Kasi nakita namin noon, napusap kami ni Commander Bukay, ni General Metran, general niya sa amin eh. Na pangit, yung wala talaga eh, hindi mo maasahan, wala. Eh paano, mapupulat tayo isang araw, lulusubin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi kami papayag na supilin tayo. Kaya nandiyan yung Filipino Guerrilla Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing yung armed forces, we will help them at saka yung PNP. Yun. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Okay, matakot. Okay, sulo. Dami ng kukulo. Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay? So, kwento muna ako, kwento. Very big. Tapos nun, yung balik ako doon sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. God Save the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamatugo. Ito pinakamatugo. Alam niyo lahat yun. Kudita. Pumunta yung dalawang klase sa akin. Sa bahay. Nabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka naming sumali dito sa kudita. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmente. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sultan nyo? Hindi nyo lang kung sino iupo. Iba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo. Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakilabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasagpalaran yung buhay ng tao ko para i-send lang mong ganyan, and then maya-maya, ako yung magsasabi sa magulang niya, o sa kapatid niya, o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay niya sa asawa mo, patay na. Nagputit eh. Pero hindi natin alam kung sinilo ko. That's why hindi ako sumali. Hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira,
Eh sila sumali. Sila sumali. Ako di sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali! Hindi ko dita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people. Hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta. Hindi dapat ganon. Hindi nyo hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Tayo! Not even me! Not even me! Kayo! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala kayo ni mga sa kundi kayo! Kung saan natin ito? Okay. 1989. Tuloy ko na. 1989. Kasi sisingin-singin si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na medyo kailangan kong magano, ay nga. Pero okay lang, minamalat niya. Minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko yoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company, akin yung airport. Kukunin yung airport. Ano parang, kaya hindi ako pumayag. Kaya pumutok na yung 1989, kulit ka na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, bok may pamilya ako. Inakarga ko yung anak ko. Kakaisang linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ay, gusto nyo iwanan ko yung baby? Iwanan ko yung anak ko. Alam mo na sabi ng mista ko? Bok, sige, diyan ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Patrick yun. Kinukonsensyon nyo ko. No? Kaya kayo, huwag nyo kong konsensyon yung lang konsensyon. Bakit naman natin awayin? May mga baril yan. Ang maganda natin gawin, umuwi na tayo tapos ni Dato. Yun yan. Kasi pinaalam ko. Ay, feeling ko yun. Kagabi yun, pinagalintin na pagkatapos ng stage na, okay na kami. Ano nangyari? Naipin sila sa Makati. Naipin na sila. From Point Bonifacio, lumabas sila ng Makati. Ano yung tinatawag ng Makati 6, 1989. Okay. 1989, Makati 6. So, nung Makati 6, problema na sila. Nagkakakuha na. Nagkakakuha na. Nagkakakuha na. Eto ngayon ako. Nakonsensya. Gusto na, kamamatay yung mga kapatid ko. Ako lang nakikira. Ako yung nakakaya. Sige, sasamahan ko. Re-rescuein ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto ko madinig niyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Tama? Yun! Oo. Nanding, nandito ka? Nanding! Saan ka? Oh, Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yang musang na yan. Class 45. No? Oh. Matagal kong kasama to sa Davao. Sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may magsesecure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. 7 milyon yan. 7 milyon yan.
Okay, tuloy ako sa kwento ko. Baka i-disperse tayo kung na kailangan matapos ako eh. Tarantadong mga buhay to. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, ano, pangalan kasi na yun, basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, ano? Si Paet, no? Si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O putya na, sasama sila, patay kung patay. O di, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O di, sir, okay yan sir. O di, nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo ibigay susi? Kailangan kong isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin yung baril, hindi pwede, ilalabas yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, isa lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1-star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Kasabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ng ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir, ang daming general sa bansa natin! Walang may bayag na tumayo! Uy, parang totoo ngayon yan, Parang totoo yan, Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Sumama na kayo! Sumama na kayo! Huwag nyo nga asarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Alam nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Ayaw nyo, huwag nyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. At tapusin yung kwento ko. Meron pa trailer. So, ano nangyari? So, sabi ko doon sa mga kasama, kay Sir, kay General Enrile, ang daming general walang gustong tumayo, Sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako Sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ako makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia, class 62 PNA. Listahan niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, Sir, tulungan nyo kami dito. Yun, si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay, so, sabi ko,
O sige sir. Gusto nila magsuot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA Intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putang ina nyo, ha? Wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War. Na iyon ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit eh. So, noon sabi ko, Sir, 6 tayo. Sino? General Enrile. Captain Pangilinan, in the camp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ako, si Lieutenant Dudong Paune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya ko hindi na kailangan sir. Mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Na kasama ko sa Mindanao, yung iba na kasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan. Nakasniper ako. Dapa! Dahil pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil na ka! Anong tignan akong nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala mo, sir! Wala ng bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, 2 sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Pinakailangan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung ano, depende sa password ng pinag-usapan ng mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, Sir, Papa Whiskey, hold, who goes there? Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara! Alam niyo, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yan, sir! Oo, nasisilaw ako. Tangkalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan pa si Lieutenant Kapuyan, yung mista ko. Yung naging NCIP, tumatakbong senator ngayon. Iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Meron pang no? Meron pang vlog eh. May plug pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan. Dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Rile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang ididisband the Ranger Regiment. Walang ididisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay. Nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakandun na sa green, sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabugan na yung mga tao. Nagdabugan! Binahampas niya yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila.
Ako nakita ko delikado, puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nakasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram sir. Pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Kaya nga, kilala niyo ako. Alam niya kayo, kitang-kita na ako eh. Sino nakakilala? Itaas ang kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba nakasama ko, iba tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Ngayon, gusto ko, ikapit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Nagkaasahan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila. Yay! Kasabi sa akin ni General Enrile, lumapit. King, alam mo ba yung ginagawa mo? O sir. O sir, alam ko. Delikado yun nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurenda yung mga opisyal. Kasabi ko, akong bala sir, alam kong ginagawa ko. Ang ranger kasi, parang aso yan. Tatyakan mo yung puwet, yung buntot, kahit malaga ka, kakagating ka. Kaya yung ranger, pagka yan, kinagat mo, agaya nung ginagawa nyo ngayon, puta na, kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan nyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, pupakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati, ako magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yay. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos nun, sabi ni General Enrile, ayan na, papasok na yung mga ranger, magkalabasan na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrile dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung ranger doon, mga nag-rebelting sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Lahat sila nagkaroon, ako lang hindi tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Kinulong ang mga sundalo namin. Kinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno doon sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan ngayon ng gobyerno? Sinabi, bababain ang bigas. Sinabi, pagpapatayo ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kapalagtaran. Kaya ako, nalapasi, utang ina ninyo, binuhay nyo ko eh. Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-aalaga lang ako na aso, dapat pinalilikuhan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi binastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC.
Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP! Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AFP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo ha, kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Bukay. General Metran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang. Isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito. May isa lang itirgas dito. May isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mamsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mantitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka meron dito na masaktan, meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko yung lahat sa gobyerno. Mag-a-apply akong janitor. Janitor! Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Dami kong janitor. Taas sa kamay. Alam nyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko! Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Balik natin! Balik natin! Ang sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin! Kaaway natin! Huwag kayong papayag! Huwag kayong papayag na upakan tayo. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag! Huwag na huwag! Bansa nyo to! Bansa nyo to! Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa, 2-3 araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putang ina ninyo, tatakutin nyo kami. Tama! Ninyo, saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines, sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit ito binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa drug addict? Tama ba na kumampi kayo sa magnanakaw? Sa mga buhaya? Hindi tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo yung slaughter? Para kakain! Makatay ng baboy! Makatay ng baboy. Upakan namin lahat. Katayan ng buhaya! Baboy naman, binaboy tayo eh. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman
Ang gusto namin, ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pokpokan nyo sa amin, isa lang masaktan. Lahat kayo, lalabanan namin. Wag. Sino? Wag naman. Ano si Patong? Sarap po na. Oh, Patong! Patong, pinapanood kita. Thank you. Thank Kaya you. hindi ako na yung pukpukin. Wag. Ngayon, tama ba pagka nakasakay kayo sa sasakyan na pagka flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi. Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? Kung sino man yung driver na yan, patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, polo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, sa Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si Enrile, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor, natidinig mo ito, Commander Aguila, alam ni Marcos to, sinasabi nila na sila, they are, naatras nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sinong tinakot nyo? Takot ba kayo? Ayan po. Yan pala si Princess Maui. Merong pulungan na nagaganap dito. Nagkakaroon siguro ng at apakan natin. Nabihan ako, ID group. Huwag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Tama yan. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo,
Sabihin nyo. No? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. At gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander Bugayong magsasalita. Maraming salamat sa inyo.